Hey guys, what's up, Television Winning? Today, tara, pag-usapan natin ito kung paano ginisa ni Senator Jingo Estrada itong si owner, no? O yung boss ng Wawa Builders. So, kita-kita mo, akala mo napakamaamong tupa nitong taong ito. At puro right to self-incrimination. Tuloy, at pag-iisipan siyang guilty siya sa pangurakot at pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Tara, panoorin natin. Okay guys, unang-una sa lahat, itong boss na to, no, na si Sir Mark, tama ba? Wala pa pong kasong inisinasampa laban sa kanya. Kaya hindi ko maintindihan bakit meron siyang right, no? Bakit ini-invoke niya yung right to against self-incrimination. So this was explained by Attorney Trixie while I was watching her highlights ng Blue Ribbon Committee. And isa ito sa mga natakal na Attorney Trixie. Na totoo naman that she has the right, or he has the right to invoke that right to against self-incrimination. Kaya lang, normally, naririnig natin ito, no, sa mga Senate hearing, regardless kung ito Blue Ribbon or committee hearing, pag ang isang tao ay akusado na o may naisampa ng kaso laban sa kanya. But here, simply, if your business is legitimate, no, you do not have to invoke your right to self-incrimination. Diba? Tara, panoorin natin. Wow. Mr. Rebalo, kanina, nandito ako kanina, umakyat na ako. Pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Gusto mo yung mic? Wala po, Your Honor. Pero ka ba abogado? Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari ng Wawaw. Opo, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sole po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million? 2017 po, nag-start po kami. 2017 po. 2017, up to now? Hindi po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon? Opo. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. You know, the question is very simple and it's answerable by yes or no. Kasi if you can answer it with a no, you don't have to invoke that kind of rights. Diba? Kaya tuloy nagkakaroon tayo ng interpretation na kaya ayaw niya magsalita whatsoever only because, no, ayaw niyang aminin na siya involved. Kasi if it's a definite no, it's a definite no eh. Na hindi siya involved, gaya ng paano sinasabi ni Zara Discaya na, no, we're not, Your Honor. Ito, I invoke my right to self-incrimination. Diba? Bakit? Was it too hard to say no? When your conscience says yes? Ano nga? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. What? Senator Jinggoy. Malinaw ba Mr. Chair, pwede bang... linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against incrimination, Your Honor. Against eh. Plus, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wow. Ayaw ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap mo. Lamesa yung kausap mo eh. Senador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin.
Thank you, thank you. Anong pangalan niya? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes po, Your Honor. Is he here? He can give you legal advice. Yes po. Nandiyan ba abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Nasa likod ko po, Your Honor. Hindi po. And you know what, siguro, no, for the entire session yesterday, I think, it was yesterday. The entire session, pinaka nagustuhan kong tema ng pagtatanong itong si Senator Jinggoy. No? Na medyo nagkaroon plus factor siya sa akin. Apart from Senator Marcoleta, but you know, he's the chairman and alam naman natin. But here, kitang-kita mo that medyo pabigat yung mga tanong kahit simple lang yung mga sagot. Kung if you are guilty, no, to say yes. Siyempre gagawa ka ng paraan na to say yes, di ba? Oh, answer. Tingnan mo na, so may in-advisean ka na ng abogado mo, ha? Mr. Arevalo, Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against incrimination, Your Honor. Ilang taon ka na? 37 po, Your Honor. 37. See, it's always easy for you to answer the question when you have a clear conscience. Kasi pwede mo rin naman sabihin na I invoke my right to self-incrimination even if they're asking you for your age. Wow, bata ah. Bago ka pumasok sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May mga, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Gaano kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O pinsan? Tsuhin? Mga kamag-anak lang po, tita po. Nga, sino ang kamag-anak? Wala namin kamag-anak. Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Po. Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? First, naglayasan po muna. Imagine mo, license ka lang and then dumami na yung alam mo sa construction. Kakaiba yung ano. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng license? Ibig sabihin, ikaw yung nagdadala ng document from here to there and there. So, most probably, dahil may mga construction, so more often than not, merong mga related sa DPWH project na nakakausap niya na. Ha? Layasan po. Ano yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Mr. Arevalo, alam mo, malamig ulo ko ngayon ha. Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, O Your di Honor. dapat alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH at saan-saan? Ano po, Your Honor? Hindi ko po na alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Kung saan-saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Come on. You're wasting our time. It's already 1:45. May session pa kami alas 3. At marami pa magtatanong. that is what I was trying to advise everybody. Kasi po, gagamitin sa session mamaya ito, 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang sarili namin na magtanong. So, Mr. Chair, Senator kung di naman Jinggoy. sumasagot ito hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, Yes po, sumagot ka Yes po, agad. Your Honor. Ha? Yes po. Oh, alin-alin yung mga proyekto na na-awardan sa inyo ng DPWH at saan-saan to? Meron po kaming sa QC po.
Sa Metro Manila Zone, Bulacan. The right firmness for comfort all night long. With a 5 to 10-year warranty and free. Your Honor, Wait, very recent lang guys, no? Very recent lang, grabe yung baha sa Quezon City. So, saan exactly sa Quezon City ginawa niya? Because very, very recent lang, no? Sinabi ni Mayor Joy Belmonte na out of 200 sa kanilang contractor. So, ang tanong, saan sa Quezon City yung ginawa nitong Wawaw? Kasi kita-kita naman natin sa recent news, di ba? Sobrang lubog ang Quezon City this past few days. Grabe yung baha sa Mother Ignacia, sa Commonwealth Avenue. Yun yung mga highlight. Lalo sa Mother Ignacia. Alam mo, may mga pamangkin ako nakatira nearby dyan eh. Pero first time kong naranasan na ganun kataas ang baha dyan. Actually, first time kong narinig na ang Mother Ignacia ay nagbaha. Lalong-lalo na ganun kalalim. Imagine na lubog yung isang pickup truck doon. 'Di ba? Kung halimbawa yung area na yon, doon naglagay ang Wawa Builders ng what do you call that? Ng flood control. Pwede silang kasuhan ng may-ari ng sasakyan for damages. Alam ba niya yon? 'Di ba? Pwede siyang filean ng civil damage. Ay civil case just to claim damages doon sa effect ng dispalinghado nilang ginawang flood control. I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan yung proyekto mo? I invoke my right against self-incrimination? Sorry po, Your Honor. Huh? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit ng ulo namin dito eh. May incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko siya dahil ghost project siguro. Oh. Dahil po may mga usapin na may mga allegation po na mayroon nga pong anomalya. Kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. Oo nga, simple lang naman. Wala na ako tinatanong sa'yo kung ano. Tinatanong ko lang, saan itong mga proyektong na-awardan sa'yo ng DPWH? Well, here's the thing, no? Here's the thing. Going back dito sa sinabi ni Wawa. Dahil po may mga usapin na may mga allegation po na mayroon nga pong anomalya. Kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. Well, here's the thing about that, okay? The very reason why he's called para dyan upang linisin niya o iklaro niya yung mga allegation na yon. Dahil sino ba ang pwedeng magsampa ng kaso laban sa kanya? Walang iba kundi ang Senate. Diba? Do you really think that DPWH will file a case against you? There's a bigger chance na hindi. So definitely, yung hindi mo pagsagot and they're gonna do their research and their research will gonna speak for themselves. Now, the question is, will that benefit you sa pagkakaroon mo ng dyan? Diba? Kasi dito lang kay Wawa Builders, mapapaisip ka na eh, why are you not answering those questions that actually yung mga informations na tinatanong sa kanya, it's more like a confirmatory lang or clarification lang tinatanong sa kanya. Paano siya magkakaroon ng doon? It is a good way pa nga eh. Ano sabi ni Kong Marcoleta dyan? Magsalita na kayo. Baka kayo pa ang namin, ang maisalba namin. Kasi hindi naman kayo, ganito lang siguro yung point ni Senator Marcoleta. Naniniwala siya na hindi magkakaroon ng greedy o gahama na contractor kung walang nagtutulak sa kanilang mga opisyal ng gobyerno. No, I'm not just pointing out that sa DPWH. I find it extremely impossible na DPWH lang yung demonyo rito. Definitely not. Kaya kaya ko pinapatawag yan, sinasalba na kayo. Kasi pwede nga kayong madamay dyan. Kahit pwede kayong makasuhan ng plunder, under anti-graft and corrupt practices. Sinabi na yan ni Kong Marcoleta, sinabi na yan
ng iba pang kilalang abogado, kahit private citizen kayo. As long as nagiging nagiging accomplice kayo ng ibang mga government officials, kayo ang nagiging daan nila para magkapera eh. Hindi naman magre-release ng pera ang gobyerno kung hindi dahil may rason kung bakit sila magre-release. Kayo yung rason eh. Yung ginagawa yung constructions eh. Kayo ang rason kung bakit sila nagkakaroon ng dahilan para mag-release ng pera. At yung pera na yan, hindi lang naman kayong nakikinabang. Alam naman yun ng taong bayan. Diba? Pinatawag kayo dyan para isalba na kayo. At ang mas makasuhan, yung mga tao nagtuturo sa'yo at nagtotolerate sa inyo na maging gahaman. Diba? Oo nga. Simple lang naman. Wala naman ako tinatanong sa'yo kung ano. Tinatanong ko lang, saan itong mga proyektong Again, it's just an accusation. Wala pang formal na criminal case o civil or administrative case na na-file laban sa mga contractor na to. None of them. Wala pa. Diba? So, dyan pa lang natatakot na si Mr. Arevalo, no? Na magamit yung kanyang sasabihin laban sa kanya. Kahit wala kang sabihin. Marami ng ebidensya laban sa'yo. ordan sa'yo ng DPWH. Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano binanggit niya? QC. Karamihan nito, Bulacan. Ba't di mo mabanggit ang Bulacan? Ha? Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi po binabanggit eh. Ha? Metro Manila First po yun, Your Ano? Sa Metro Manila First po yun, Your Honor. Metro Manila First? Yes po, San Juan po. Oh. Yun po yung pinakuha namin project 2019. Sige. Yung Bulacan, meron ba? Sagot. Alam mo guys, dito ang tanong natin, gaano ba kalaki ang Bawang Builders para hindi niya ma-determine o hindi niya masagot na mayroon silang mga project dyan sa Bulacan, which is majority na so far na observe maraming ghost project dyan sa area na yan, di ba? Your Honor. Uminom ka ng tubig. Oh, ilan? Ilan? Di ko pa sigurado, Your Honor. Oh, dito base sa record namin, meron kang 42 projects sa Bulacan. Imagine mo, 42 yung projects niya. At least ma-mention man lang yan. So, I think yan yata yung pinakamarami niyang projects dyan sa area na yan. Meron kang 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Ha? 2 sa San Juan. 2 yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Yan, Bulacan lahat to. San Juan. Quezon City. Tsaka identical ang presyo ha. Identical ang mga presyo rito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, Lahat ba last and final question. Meron ba ka ng 42 projects above how above? much? Yeah, 42 projects Bulacan. Meron 90 million. Kaya nga above 50? Yes, above 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo ng mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo
Para meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito, mapipilitan po, puro plunder. Harapin po ninyo 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya, yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda rin offer para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Meron ako papakita video. Ilang minutes yung video? Meron ako ipapakita with the permission of the chair. Siguro 1 minute lang na video. Tingnan mo, Mr. Arevalo, kung project ng Wawaw to. Familiar ka dito? Familiar ka, Mike? Hindi po, Your Honor. Hindi. Hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Tama? Yan. Ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Nabayaran ka na ng gobyerno. Pero, hindi pa completed. Tama ba, Ms. Cabral? Are you aware of this? Ngayon lang po na nakita yung video, Your Honor. Na hindi kompleto, di ba? Pero bayad sila. Wala po akong nakikita. Sa Hagonoy, Bulacan. So, hindi mo alam, Mr. Arevalo? Ngayon ko lang din po Ngayon ko lang din po nakita yung video, Your Honor. Oh, talaga hindi mo makikita dahil hindi mo naman alam. Kasi nga ghost. Di ba? Alam mo, nag-iisip na ako kung isa-site kita yung contempt. Alam mo, nakakatawa, no? Hahanapin niya pa talaga yung project. Gawa nga nila yan. Sila nga yung contractor. So, they should know better. Diba? I've been in the construction field. We handled several projects. Lahat ng project na yan, alam namin. Diba? Hindi pa kayo may-ari, Isa lang ako sa trabahante nun. Diba? I oversee the manpower. So, when I say that I oversee the manpower, kahit ako na manpower lang yung hinahawakan ko, alam ko kung gaano karami yung mga projects namin. At saan sila located. Gaano karami nakadeploy doon ng mga tao. I'm not talking about construction here. I'm talking about construction in the UAE. So, how much more ikaw na owner ka na hindi mo alam yung location at yung mga project or number of projects that you have. That's one thing that is very important to you. Alam mo kailangan kung gaano karami yung project na ginagawa ninyo. Because that is cost and that is income for you. Diba? So, napaka-imposible na hindi mo alam yung dami ng projects nyo at saan sila located. Dito Huwag mo lang ako subukan, please. Okay, babalik ka kita next hearing, Ms. Sara. Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Temp, Yes. interjection. Yes, Okay, please. provided it's very brief kasi Yes, kulang na very po brief, tayo Mr. sa Chair. panahon. Apo, very brief lang. Sabi nyo kanina, and salamat po sa SP Pro Temp at Mr. Chair. Sabi nyo kanina, Mr. Arevalo, na meron din kayong mga proyekto, ang Wawaw, sa Quezon City sa pamamagitan ng Metro Manila First. Kasama po ba yon sa dalawa lang sa 254 flood control projects sa Quezon City na may koordinasyon sa LGU ayon kay Mayor Joy Belmonte? Yes po, Your Honor. Yun. Yun din. Ano po yun? Yung sa isa po, may letter na po dun for termination po. Letter for termination. Yun ba yung sa Barangay Mariblo sa Quezon City? 2 pumping stations na nagkakahalaga na 282 million pesos na magkaharap? I-check, yun po, ang di ko po masagot. I-check po namin, Your Honor. Sige po, pakipaalam nyo sa komite namin sa pamamagitan ng aming chair. Salamat, Mr. Chair.
Pero pagdating sa gano'n, no, may isasagot siya. Pero doon sa mga tinatanong sa kanya ni Senator Jinggoy, lalo na kung may ghost project ba, may ganito ba. See, you can see the difference eh. Doon sa alam niyang meron silang naitayo, no, he knows how to answer, and he was able to answer the inquiry. Pero dun sa tungkol sa ghost project, sasabihin niya or i-invoke niya yung right against self-incrimination. So, kayo na umusga. Diba? Na-involve ba tong si Wawaw, naging Wawa sa mga ghost project? Ako, you can see the difference eh. Tinanong about kung involved ba siya sa tawag dito, sa ghost project. So since hindi niya masabing yes, ni-invoke niya yung right against self-incrimination, or nung tinanong na siya ni Senator Risa Hontiveros, he was able to answer only because he knows for a fact na meron ngang tinayo doon at alam niyang may present or may physical na ginawa o na-accomplish sila doon. Diba? Ngayon, with his answer by invoking the right against self-incrimination, for me, ang basa ko doon, again, this is my opinion, no? Na-involve nga itong Wawa Builders na to sa ghost project. Kasi, again, di ka ni sila said no. Kung talagang wala. Diba? Gaya nga ni Sara Diskaya. Anyway, guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment. Later on, pag-uusapan uli natin ito, pero kasama na natin ang ating mga kasama sa isang live. Okay? So, paano guys? I'll see you in the next video. Bye!